itong naging desisyon ni Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Escudero is really not more on political survival. It's more of the personal salvation ng kanilang mga sarili, no, basically. So medyo magulo at saka masalimuot talaga dahil umiiral talaga yung pera na ninakaw at siyang ginagamit para nga maging maliwanag kung ano ba yung linya ng mga kailangan mong suportahan para masigurado na meron ka talagang aasahan later on. Pero if we're going to see a Duterte victory in 2028, syempre asahan na natin na medyo malabo na talagang makakabalik itong mga Villanueva at saka Escudero na. Ano na pong mangyayari doon sa konsepto ng separation of powers between the three branches of government? Ngayong kinikilala pala ng Malacanang itong pag-upo ni Sir Erwin Gatchalian. Well, actually, hindi naman po bago, no? Dahil kung titignan natin, even in the past administrations, no, ideal setup is yung Congress, particularly the lower house and upper house, is sabihin na nating partial to the executive, no? And naging maliwanag naman talaga to, lalong-lalo na sa usapin na to, no? Kaya lang kasi yung sitwasyon ngayon kasi is quite different. Kung ideal setup na sana medyo okay ang executive sa legislative dahil sa kakayahan at sa inaasahan ng taong bayan na mas mapapabilis yung paggagawa ng mga batas, mga legislative measures kung nakalinya yung presidente at saka yung kanyang legislative branch. Yun kung talagang normal na lawmaking lang ang gagawin or legislative agenda usapan. Pero ang pinag-uusapan kasi ngayon kung paano imamaniobra ng Malacanang ang Senado. Kasi wala nang problema sa Kongreso, hawak na hawak ngayon kahit pagbalik-balik rin ng mundo, hindi yun babaliktad kay BBM. Pero itong Senado kasi is quite different kasi syempre national elected, hindi ganun kami, so kinakailangan niyang mag-regain yung control niya dito sa Senate. Just so na yung Senate Blue Ribbon Committee ay hindi ididiin si BBM, si Martin Romualdez, 10 ng kanilang mga kaalyado. So what I'm saying is that yun ang dahilan kung bakit nagmumukhang hindi maganda yung pagkakaroon ng linya or paglinya ng Senado, ng Kongreso sa Chief Executive. Because ang nangyayari kasi, itong paglinya na to ay para sa kadahilanan, hindi sa pagpapabilis ng paggawa ng mga batas, kundi pagtatakip at sa patuloy na paglilihis ng katotohanan para hindi malaman ng taong bayan na ang talagang arkitekto at mastermind nitong flood control at ng iba pang katiwalian sa ating bansa, walang iba kundi ang Pangulo, gayon din naman ang kanyang mga kaalyado. Prof, how would you differentiate now yung dalawang teorya na nagbabanggaan, yung political survival o yung isa naman gawin mo ang tama? Paano yan, Prof? Well, I think everything right now is hanging on the balance, especially because the impeachment is looming. Alam nyo kasi kung walang impeachment na nakaumang dito kay Vice President, I highly doubt it if Escudero or even Joel Villanueva will join Gatchalian. Pero kasi may nakaumang na impeachment at maaring umaasa sila na dahil gagamitin ng gobyerno lahat ng resources niya para talaga mapa-impeach itong ikalawang Pangulo, baka naiisip nila na yung Duterte factor mawala sa equation. Pero we need to understand na kung political capital ang pag-uusapan, BBM is already entering and is already in the lame duck phase of his administration for quite some time now. Papunta na siya talaga sa paghina eventually. Pero sa dami ng pera na meron ang administrasyon
na kaya niyang gamitin ito pang mud sa lahat ng institusyon, doon tayo nagkakaproblema. At ito yung nagiging dahilan kung bakit itong naging desisyon ni Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Cotero, is really not more on political survival. It's more of the personal salvation ng kanilang mga sarili, no, basically. So medyo magulo at saka masalimuot talaga dahil umiiral talaga yung pera na ninakaw at siyang ginagamit para nga maging maliwanag kung ano ba yung linya ng mga kailangan mong suportahan para masigurado na meron ka talagang aasahan later on. Pero if we're going to see a Duterte victory in 2028, syempre asahan na natin na medyo malabo na talagang makakabalik itong mga Villanueva at saka Escudero na. Opo, Prof, huli na lang Prof na tanong mula po sa akin. Anong fearless forecast po ninyo doon sa impeachment? And nakuha po ulit nila ang liderato sa Senado. May conviction kaya? May 16 votes kaya? Anong tingin mo Prof sa mga nangyayari ngayon na kaya nalang gawin ang mga dapat gawin para makamit ang kanilang ninanais? So basically, we need to understand, at the end of the day, talagang ang marching orders ng Malacanang sa Senado is i-impeach talaga ang ikalawang Pangulo. No? Yun naman talaga ang grand design, ika nga. No? And I think they're going to use everything they have in their power. Lahat ng pera na meron sila, no, na ninakaw din naman nila sa kaban ng bayan para talaga mawala sa landas nila si VP because alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila, 10 ng kanilang mga kaalyado, once naging Pangulo ang ating dalawang Pangulo ngayon, si VP Sara. Alam nila kung ano yung magiging balik at alam ni BBM na talagang lintik lang ang walang ganti pagka nagkataon. So talagang gagamitin nila lahat. Ang tanong natin ngayon is, number one, medyo mahirap talaga yung 16. No? Marami kasi talaga yung kakailanganin nila. At kung titignan natin yung kasalukuyang composition, kung hindi talaga nila mamadaliin itong, yung pagpapasampa ng mga kaso kaliwat kanan dito sa mga kaalyado ng mga Duterte, talagang mahirapan silang makuha yung numero. So right now, I think it's still hard to meet the 16, no, given the current composition and the current complexity of Senate. Pero it will depend mainly on how aggressive the government will be in filing charges, in filing cases, and in making sure na maaresto nga itong mga senators na to, no, na mayroong mga allegedly nakabinbin na kaso. No? So titignan natin later on kung ano yung magiging galaw. Pero sana naman at the end of the day, kung papakinggan din naman yung depensa ng ating ikalawang Pangulo, sana makita rin naman nila yung maaring kawalan ng merito ng mga kaso na naisampa at bumoto sila ng naayon doon sa mga datos, ebidensya, at sana magkaroon sila ng tamang pagpapasya nakaayon din naman sa kanilang prinsipyo at hindi sa dikta at kumpas nung nandoon sa Malacanang.